Yo, what's up mga bossing? Magandang umaga sa inyo. At syempre, meron tayong kliyente rito. Mga bossing, meron tayong Light Ace na 2023 model. Okay, so ang tema nitong ating Light Ace, alam nyo naman, yung mga lumabas na mga FB type nating Light Ace ay walang rear aircon or evaporator. Okay, so papa-installan ng ating kliyente ng aircon sa likuran, itong ating Light Ace. So, hindi naman na tayo bago rito dahil nga nag-i-install na rin naman tayo dyan. Pero, yun lang yung mga hanging type na tinatawag natin. Dahil nga, kung gusto ng ating kliyente na parang kagaya na sa mga L300, Travis, H100 na may mga ducting or merong cover, ay hindi na tayo gumagawa ng mga bossing, no? So wala tayong kapasidad ng paggawa ng mga ganun dahil may mga pang-bend. So lahat ng mga tools kailangan meron ka, wala tayo ng mga bossing. Pero okay naman yung mga ginagawa natin do sa ating mga install ng ganito, no? May konti lang tayong pinapaliwanag sa ating kliyente tuwing nag-i-install tayo ng ganito. Kagaya nito, 2023 model. Okay, so sa madalit sabi, naka-isang taon lampas na ito na ginagamit ng ating kliyente. Ngayon, ano kayang epekto nito pagka in-installan ng aircon sa likod? Dahil ikaw ay naka-design ng single unit, pag ba yan ay dinual unit mo, ano ang magiging epekto kay compressor at magre-response ba ng magandang lamig yung dalawa? Okay, so may mga pagbabago doon mga bossing, no? Kasi hindi pa pwedeng walang magiging adjustment doon or hindi nagbago ang speed or power pump ng ating compressor. So ngayon, malalaman natin kung anong magiging resulta pag in-installan natin dahil walang makakaalam nun hanggat din natin ginagawa. Okay, so yun ang gagawin namin dito sa ating Light Ace. Mag-i-install tayo ng rear evaporator. So nilagyan naman natin ng gauge to mga bossing. Siyempre kuhaan natin ng nag-automatic. Tingnan ko lang yung setting sa loob kaya i-start din lang naman eh. Naka-off yan. Tayo natin mag-on. Okay, nag-on. Ang low side ay meron siyang 30. Maangat 35 pero nag-automatic. Angat muna natin ng konti yung thermostat natin. Nakasagad na. Dagdagan natin hangin. Pagka nakasagad na ay hindi. Ano to eh. Meron pa lang. Okay. So dagdagan natin ng hangin. Tapos ang lamig sa loob ay kuhaan natin mga bossing na para may idea tayo ng ating lamig at kung pag nag-dual ba ay kaya pa niya mag-produce ng lamig na ganito. Okay, meron siyang lamig na mga nasa 8-7 naglalaro. Mga bossing, okay? Yan yung lamig na kung anong meron siya ngayon dahil siya ay single unit at saktong-sakto yung pagkakatrabaho nung gumawa ng Light Ace natin do sa setup na pang ulo lang or pang single unit lang. Magkakaiba lang yan pagkagaya ng sinasabi natin na pag na-install na ba, ano ba ang magiging reading mamaya at lamig na makukuha. Okay, so ito yung high side pagka hindi siya nag-automatic na mabilis, nasa 180 to 200. So ang oras lang natin mga bossing ay 6:39. So wala pang alas 7 mga bossing, wala pang tama. So yan yung reading na nakuha natin sa panahon ngayon o sa oras, ganitong oras. So titingnan natin yan sa medyo mainit na panahon na at kung magre-response ba ng napakaganda yung likuran at saka yung harapan. Pero kagaya sinasabi ko mga bossing naka-isang taon na lampas na ito. Huwag nyong isipin na yung speed ng compressor ay hindi nagbago simula nun. So meron ng konting pagbabago yan. At pag na-dual, titingnan natin kung palag pa ba ang compressor natin. Okay? So, abangan nyo mga bossing. Tingnan natin kung anong makakukuha natin dito at kung mag-i-enjoy pa ba yung ating kliyente pagdating dito sa ating aircon sa likod na ikakabit. Nakabukas ba ito? Sarado. Okay, pakita namin sa inyo mga bossing kung paano natin i-install yung ating evaporator sa likuran. Okay? Okay, mga bossing, naglagay tayo ng ating half union dito sa ating suction. Ito yung magiging T natin papunta sa ating likuran. Okay, so yan yung ating suction house. Suction line, hot line. Ito mga bossing. Naglagay din tayo ng half union na 3/8. Okay, so very good naman ang hinang, pero papa-double check natin yan.
para sure na wala tayong problema dyan. Okay? At maganda siguro nito kung advise natin ng isang backup na pan with toggle switch. Gagamitin lang niya pagka mainit ang panahon. Okay? Kasi aksaya naman kung malamig ang panahon at wala namang high pressure, umuulan, tapos gumagana yung pan. Pero syempre, yung kliyente na ang bahala. Pero i-advise natin, no? Kasi habang tumatagal, tumatanda yung ating unit, mga bossing, medyo sumisikip ang loob niyan dahil sa langis na mga pwedeng maluto or magbago ang quality sa loob. So, maliliit lang ang butas niya. Napakita na natin sa mga video natin ng condenser, napakaliliit. So, parang karayom lang, halos yung iba pa nga, ano, walang 1 mm. O kaya kung may konting backup, mas maganda siguro. Okay? Team RCS Care Car Aircon. Naiinitan, mga boss, at di maiwasan din ang pagpawisan, at mainit pa ang ulo mo sa lamig ng aircon mo. Mga bossing, ito na yung ating evaporator, no? Tapos ang ating expansion valve, mga bossing, kahit bago kasi itong ating nakakabit dito, pinapalitan natin to na mas magandang klase, no? Para hindi na tayo kasi na-encounter natin itong mga ganitong valve, minsan largado or masyadong open. So kahit i-calibrate or i-adjust natin to, hindi, para sa akin mga bossing, ewan ko lang sa iba, or talagang nakakasanayan ko lang na talaga na, pero naka-encounter kasi kami sa mga dual, hindi ganun kaganda ang naging response ng lamig so masyadong bukas. Kaya pinapalitan talaga natin ng panibagong expansion valve tong mga Yokohama natin or yung mga hangin type natin. Ay mga bossing, tinatap na natin yung ating evaporator, no? So napakaganda niyan. Sigurado yan, malamig yan mga bossing. Tapos papatanggal na natin yung salamin na yun at papa-open na natin yun mga bossing. May mga nabibili naman yan para mag-connect na yung dalawang aircon, no? Saka magkarinigan din sila. Kasi ang hirap kasi pag sarado yan, hindi kayo magkakarinigan do sa tao sa nasa harapan saka nasa likod. Yan yung sinasabi ko. Diba? Okay. Ito na ang iyong kasagutan sa iyong problema, dapat mong lapitan. RCS, nakahanda kang tulungan. Garantisado, talagang pulido magtrabaho. Merong malasakit at sa presyo ay panalo. Simpleng tao, hindi manloloko. Mga pwedeng remedyohan gagawin yan dito. Mapabago o lumang modelo, kayang-kaya, walang imposible sa amin dito. Mga walang makuha't makitang pyesa, halika dito, i-convert natin yan. Kaya wag ka nang mangamba pa sa problema, aming susolusyonan. Dahil walang imposible kapag RCS ang nagtrabaho. Ang mainit na buga ng aircon nyo ay dito gagawin natin na parang bago. RCS. Eto na mga bossing, nakapag-vacuum na tayo. Maglulod na tayo ng refrigerant dito sa ating in-install. Pakita lang namin sa inyo ating install. So may mga hindi tayo na videohan, no? Pero pakita na lang namin yung pinakampinis, no? Hindi pa tapos yung hose na yun. So pasok tayo sa loob. Okay, ito na mga bossing. Diyan natin dinaan yung ating pipe papunta rito sa taas, papunta rito. Okay, so ang ating switch dito natin nilagay. Bracket natin mga bossing, napakatibay, walang palag. Drain do sa original na position na may butas na nilagyan ng ating nag-build nitong ating body. Ito, iaangat natin ito mga bossing para flat na flat. O yan yung ating install mga bossing. Yung sinasabi ko sa ating mga nagpapa-install, kung gusto nyo ng parang kagaya ng mga pang H100 nya, L300, so nilalagyan nya ng cover, pati yung dito sa gilid para hindi makita. Pero magkaiba nga ang gastos of presyo na pwedeng makuha mga bossing, no? So kung hindi naman ganun kasilan yung ating kliyente, goods na to. Ang importante dito, malamig. Okay, yan na yung ating install mga bossing. Kakarga na lang tayo ng Freon, tapos tasting na natin kung gaano kalamig.
Mga bossing, ito na yung ating reading ngayon mga bossing, kasi na-readingan natin to nung ating bago binaklas. Meron siyang 30 ang low side, tapos ang high side natin ay parang parehas lang din naman, no? Pero mapapansin natin na tumaas yung low side. So bakit tumaas ang low side? Dahil nga nagkaroon tayo ng additional kumbaga parang tinakbo ng ating compressor. Kung ngayon, kung hindi na ganun ka-power ang compressor, kulang siya sa suction, or dahil malaki yung sinasaksyon niya, medyo kapos ng konti. Kasi or kaninang umaga malamig ang panahon, pero ngayon mga bossing, alas 2:47, okay, yun ang oras natin ngayon mga bossing. Pero kanina syempre maaga, alas 7 yata tayo nag-testing o 6:30. No, so magkaiba yung klima ng panahon sa kayo ngayon na, kasi alas 3 na. So medyo mainit, pero syempre nakatakip na yung araw dito sa ating area. So nagbago para lang may kunti tayong idea. Pag nag-install tayo ng rear evaporator o nagpapadual tayo, tapos ang compressor ay syempre nagamit na ng isang taon lampas. Okay, kasi 2023. Sabihin natin papunta na siya sa 2 taon. So hindi na siya ganun ka-healthy ang power. Tapos nilagyan mo pa ng dual. So ito yung makakasalamuha mo. Pero goods pa naman sa 40 na dual. Pero kung kaya niyang bumaba na mag-30, mas maganda sana, no? Kung same pa rin, pero hindi mangyayari yun mga bossing, hindi mangyayari yun. Kasi nga iba na yung power ng compressor, tapos malaki na yung system. Yan yung reading natin. Tapos tingnan natin yung lamig dito sa harapan, kasi ang nakuha nating lamig nung nag-testing tayo ay 8 pababa mga bossing, parang ganun. Tingnan natin kung nagbago. Okay, ang naging reading niya ay ano pa rin naman, pasok pa rin naman mga bossing. Tumaas lang siya ng konti. Depende na rin sa klima ng panahon na sinasabi natin, no? So parang kung nag-8, ngayon parang nasa 9, pero baba pa rin ng Gs. Okay, so may adjustment pa rin nangyari. Ibig sabihin, number 2 yung hangin niya mga bossing. Ibig sabihin na bawasan ng konti ang supply dito sa harapan. Kasi bakit? Napunta sa likuran. Okay, kumbaga naghati sila. Kaya kailangan yung power ng compressor medyo busog, para at least yung circulate na refrigerant o yung tapo ng refrigerant medyo mas matulin. Yan ang reading, ang lamig mga bossing sa harap. Tingnan natin yung likuran. Okay, tingnan natin kung anong lamig dito sa loob. Malamig. Malamig naman. Nasaan ba? Okay, eto nakuha ang lamig mga bossing. Hindi pa bumababa ng Gs. Mga nasa, naglalaro siya ng 11. Yan ang lamig na nakuha dito, no? So ngayon medyo hati talaga yung binibigay na lamig, pero dito naman sa loob malamig, no? Kung mararamdaman natin yung lamig dito sa loob. So start pa lang naman, so paobserbahan lang natin ng konti. Total hindi naman kukuhain to ngayon dahil coding daw ngayon to. So obserbahan lang natin mga bossing. Pero goods naman. At ang isang pa pang magpapalamig dito mga bossing, pag na-open na nila. Okay, so pag na-open na nila yung gitna na yan, yung lamig na nasa harapan, syempre makakapag-circulate yan dito sa likuran. Mahihigop yan ng ating evaporator mga bossing, kaya mas lalamig tong ating likod. At syempre yung sinasabi natin dito sa mga FB body, yung ating siding. So kung gusto nyo matanggal ang init nyan, papalagyan nyo yan ng insulation, tapos lagyan nyo ng siding. Okay, so isa yan sa mga magpapalamig sa ating aircon. Tapos syempre yung ilalim yan, okay, kahit may plywood, hindi pa rin yan uobra. Maganda niya may rubber sa ilalim. Lahat po itong ating puro lata yan. Pag uminit yan dyan, mainit talaga yan, no? Pero syempre magkaiba rin naman ang init ng gasolina sa diesel. Okay, so ayun lang, obserbahan lang natin to. Pero yan yung setup ng ating Pero kung siguro hindi pa na, kasi nagamit na isipin nyo na mukhang pang cargo ata to, pang delivery ata to ng ng mga produkto ng may-ari, kaya ibig sabihin na medyo nagamit na. Tingnan natin yung kilometrahe kung ilan ang tinakbo nito.
Pero yan yung setup natin mga bossing, no? Hindi na natin tinago ang ating hose kasi wala namang ibang paglalagyan yan. At kung talagang gusto nga ay tatakpan, so magpapafabricate tayo ng mga pangtakip sa ganyan. Okay, ayun lang mga bossing. Tingnan natin yung odometer doon sa harapan kung ilan ang tinakbo nito. Tapos tingnan natin kung gaano kagamit yung unit. Okay mga bossing, ito tinakbo niya 30,989. Okay, sa loob ng isang taon lampas. Tingnan natin yung ORCR kung ano eksaktong year. Okay, 2023. So na-release siya ang CRI January 17, 2023. So magdadalawang taon siya sa January, tama ba? Tama siguro yun. Okay, so yun, tinakban niya mga bossing, no? Tapos yun naman, wala naman tayong ibang ginalaw dito. At compressor lang ang sinabi natin dito sa mga ganito na pagka nagdual ka ay siguradong bugbog ang ating compressor dahil dinesign siya ng pang single lang mga bossing. So yung downside, hindi natin alam kung hanggang kailan tatagal ang compressor. Okay, lang mga bossing, share lang namin sa inyo itong ating ginawang Light Ace na install ng ating rear evaporator mga bossing. Okay, maraming salamat ulit sa inyo mga bossing. At syempre, ingat lagi. God bless sa ating lahat.